Ayan po mga kapatid, at magandang hapon po sa inyo. At narito naman po ako at merong ipapakita na aking itatanim ngayon na apat na iba't ibang klaseng luya. Ito po ay tinatawag na mga kapatid, ang luyang dilaw. Tatanim natin mamaya. At yung luya na nasa bundok, na ito po kapatid ay walang amoy. Ito po ay nasa gubat po ang luyang ito. Hindi po katulad ng luya na aking ginagamit sa panggagamot o inilalahok sa pagkain ay merong amoy at mabango ito. At i-unbox natin ang ipinadala sa atin ng ating kaibigan na galing ito sa mga kapatid, sa barangay Cabuyao, Laguna. Ito ang luyang itim at ating i-unbox ngayon. At ito po mga kapatid, at aking ibabahagi kung ano-ano ang mga benepisyo o kung ano, para saan o anong gamot ng mga iba't ibang klaseng luya na aking sa inyo ipapakita at ibabahagi. Ito po para mga kapatid, ang luyang itim po ay bihira lang po ninyo makikita. Ngunit nag-avail po ako sa kaibigan ko na kumuha ng luyang luyang itim sa kanila upang magamit ko sa aking gamutan at pangdepensa na rin. Ayan. At i-unbox natin ngayon mga kapatid. At maya ay pagkatapos nating i-unbox ay itatanim natin ang tinatawag na ang mga iba't ibang klase ng luya. Ayan. Maganda po ito mga kapatid, pangdepinsang luyang itim. At ipapakita ko sa inyo ang dahon o kulay ng luya. Ito po ang tinatawag na luyang itim. Ito pong mga dahon niya mga kapatid, dahon ng luyang itim. At itatanim natin mamaya. Ito mga kapatid, ang tinatawag na luyang itim. Ito mga kapatid ang luyang itim, sapagkat wala pa po itong laman, bago pa lang ito at itinanim lang sa at pinadala sa akin at itatanim ko mamaya. Alam niyo ba mga kapatid, pag meron po kayong tinatawag na luyang itim, ay ito po ay gamot sa kulam, barang, palipad hangin, sapagkat napakaganda po ito na pang depensa rin sa katawan. Umaaring gamot din ito sa lahat ng uri ng karamdaman ng itim na mahika. Ang gagawin lang po ninyo mga kapatid, kung meron po kayong may bunga po na tulad ng ganitong luya ng ganito, ay maaari po ninyong dikdikin at inumin. Ay gamot po ito sa mga barang na pinapalaki ang tiyan. Ito po ay number 1 na gamot sa lahat ng uri ng itim na mahika, ang tinatawag na luyang itim. Ito, at itatanim natin mamaya. Yan. Ito rin ay isang
luyang itim din ito. Yan. At ito mga kapatid ay luya na nasa gubat. Ayan, ito ang luya na nasa gubat, na ang amoy po nito mga kapatid ay wala po itong amoy na tulad sa ating pinanglalahok sa ulam ay o sa iba't ibang uri ng kakanin na ating inahalo ay mayroon pong amoy. Ito po mga kapatid, ang dahon po ng luya na galing sa bundok, ang luyang ito na walang amoy, ay ang bunga nito at ang dahon nito ay gamot po ito sa pasma. Gamot po ito sa pasma. Kukunin lang po ninyo ang mga dahon ng luyang gubat at saka papakuluan ninyo at isusuob sa taong merong sakit at may karamdaman sa pisikal. Yan po ang ang luyang gubat. At ito naman po ang luya na pure na luya, yan na hinahalo natin sa ating ulam. Ito po mga kapatid ay kalimitan kong ginagamit kapag mayroon akong pasyente na hindi ko na pinapasampa, ay luya lang po ang ginagamit ko upang makalas ang anumang uri ng usog, mga balis, o kung ano man ang mga espiritu o elemento na gumagambala sa aking pasyente, ay luya lang ang aking ginagamit para makalas o mapalayas ang anumang uri ng espiritu. Ayan. Ito naman mga kapatid, ang tinatawag na luyang dilaw, ay maaari itong gamot sa ating pag-bloated ang ating tiyan. Maganda ito mga kapatid, at bulong din, gamot din ito sa taong nakulam. At papakuluan po ninyo ito, o na barang ay papakuluan po ninyo kasama ang ang tanglad. Yan, at iinumin, gamot po ito. At hindi lang po physical ang dala, hindi lang po spiritual ang dala ng gamot nito po, at pati physical na rin po. Ayan. Napakaganda ng mga kung alam niyo lang, kasi po mga kapatid, hindi lang dapat spiritual ang dapat pag-aaralan natin. Marami po, kung gusto ninyo na matutong manggamot, dapat po pag-aaralan po ninyo ang medisina ng herbal. Yan. At pangalawa ay ang physical na sakit, kung ano ang sakit ng pasyente, kung sakit ng doktor o sakit spiritual. Pag alam ninyo mga kapatid na sakit ng doktor, kailangan din nyo pag-aralan kung saan nagmumula ang sakit o kung ano ang kanyang sakit. Kung alam ninyong doktor at walang sakit spiritual, wag na ninyong ipilit na sakit spiritual. Dapat papuntahin na ninyo sa doktor para hindi lalong mapahamak ang ating pasyente at lumala ang kanyang karamdaman. Ayun po, yan pangalawa. At pangatlo, sa spiritual combate, ang pag-aaral ng mga orasyon, dapat po combine po yan. Ang halaman, ang mga pag-aaral ng halamang gamot, ang pag-aaral sa physical na karamdaman, at pag-aaral ng spiritual gamit ang mga orasyon. Yan po, dapat po tatlo yung combine na pag-aaralan para mas lalong hindi mapahamak ang ating pasyente. Ako po mga kapatid, hindi po ako minsan lumalabas ng bahay sapagkat pinag-aaralan ko po kung paano malunasan, kung ano ang sakit ng pasyente. Kahit lang po, may mga sa Google, pinag-aaralan ko po yan. Kung sakit spiritual, kung sakit physical, yan po ang mga karamdaman para malaman. Ayan. At ipakita ko na ang 4 na klaseng luya. Ito po ang tinatawag na luyang dilaw. Yan, tatanim natin mamaya at ibinigay ito sa akin ng isa kong kaibigan na si Kuya Junjun Patricio. Yan, binigyan ako ng luyang dilaw at andun pa yung iba. At itong tinatawag na luya, ito tatanim natin mamaya to, at meron na rin akong paso doon. At itong luyang dilaw at saka yung tinatawag na luyang gubat, ayan, tatanim natin mamaya. Saka yung tinatawag na luyang itim, ayan, apat na silang piraso. Dadalhin natin at ilalagay natin doon mamaya. Ayan. At puputulin po natin ang bidyong ito at mamaya po at papakita ko sa inyo pag natapos ko ng itanim ang mga luyang ito. Yan mga kapatid, at tapos ko nang itanim ang aking mga luya.
Ito po ay luyang gubat. Itong luya na to ay wala pong amoy. Ito ay tinatawag na luyang dilaw o tumirik. Yan. Ito ay ang luyang itim na pinadala sa akin ng aking kaibigan. At ito naman yung pure na luya na inilalakok sa sa mga ulam. Yan po ay itinanim ko po sila para mas maganda, nasa pasok talaga, kaalagaan hanggang sila ay mabuhay. Yan. Mas maganda po kayo magtanim nito mga kapatid pag lalo na ang mga manggagamot. Yan. Yan, nandito na lang at God bless.